Psalm 5:7. But I, by your great love, can come into your house. In reverence, I bow down toward your holy temple. Tayo po tayo at awitin po natin ang opening hymn. Joyful, joyful. Aming Diyos, amang kataas-taasan, ang pagsasama naming ito ay aming inaalay sa iyo upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan mo ang aming puso at isip upang maunawaan namin ang iyong salita na aming pakikinggan sa gabing ito. At bigyan mo po kami ng karunungan ang iyong na anak na gagamitin mo na magpapahayag ng iyong salita upang sa ganon ay may sa pabuhay namin sa araw-araw. Hinihiniling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Psalm 145, verses 3, 8-9. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Parang tahimik yung ating gabi. Ano? Ayan, ngayong gabi po, ngayong araw pong ito, nagsimula na po ang, I think, almost 2 weeks na nationwide transport strike. Ito ay bahagi ng hindi naman pakikilaban, pero pagharap natin sa issue ng modernization na gagawin na simula December 31. So, in support po sa ating mga jeepney drivers, para po maging madali sa inyo ang pagpunta po dito sa simbahan during simbang gabi, let me know po, i-chat po ninyo ako, i-PM po ninyo ako, kung kayo po ay commuter na malayo dito sa church, na mahihirapan po kayong magbiyahe. Tapos po, gagawan po natin ng paraan starting tomorrow hanggang pong Pasko. So, let us know po para po maayos po natin yung scheduling po natin simula bukas. Meron na pong nagsabi sa akin, pero sa iba po, baka po may iba sa inyo ay ganun din ang concern. So, sabihan po ninyo ako para po magawan po natin ng paraan. At hindi po tayo matigil o maabala sa ating pananambahan at magawan po natin ng paraan yung pagpunta po dito. Today po, ilan lamang pong announcement. Today po ang birthday ng kapatid na Geometria Guaynet Mungkal. Siya po ay ang ating media head, no? Media and Communications Head. Bagong department po ito ng MEA at official na po yan starting next month. Ayan. So, happy birthday po sa kanya. Kasama po niya nag-birthday si Brother Denver Ison na kasama natin online at ganun din kay Brother Andre Virgel Cerezo. Wala siya, no? Si Andre. Ayan, okay. Happy birthday po. At, kantahin ko. Sige, awitan po natin ng happy birthday! To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. O, tayo ka naman, pagpakita ka sa kanila para makita yung dress mo. Ayan. Okay. Happy birthday po. Mayaf na po siya. Maya President. I-welcome na po natin next year. Okay. Bukas po, meron na lamang po tayong 4 days na natitira sa ating simbang gabi. Ang in charge po ay ang Quezon Clan. At sa 20, pinapaalala ko lamang po para po aware ang lahat. Sa 20 naman po, si Sister Ana Marie Bautista ang in charge. Kasama po niya ang kabuuan ng Bautista family, De Padua family, Aquino family, si Brother June and Sister Zarly Baez and family, at ang Manaloto Arciaga family. Ayan, kasama po lahat hanggang sa 20. Sa 21 naman po, si Sister Lota Canlas Sumilang. Kasama po niya ang buong Sumilang family, De La Cruz family, Laksamana, si Brother Homer Laksamana, Sister Corazon Balagtas, ang Galvez Gabriel family, Cerezo family, and Galvez Bains family. Yan po. And then sa 22, sa huling gabi po ng ating simbang gabi, in charge po ay si Sister Nancy. Ang kasama po niya ay ang Paras family, Tangunan family, Iglesias family, Manguera, and Baldos family. Kasama po sila dyan. At sa Christmas program naman po natin ay ang Magtoto Garcia family. Ayan po. Ang dami noon pala. Hiningal ako. Sorry po. And again, Christmas program po natin this Saturday na po. So, wag po ninyong kakalimutan. Sabado po iyon, 4:30 ng hapon. Okay po? Lahat po ay inaanyayahan. Lahat ng mga bata, most especially,
at ang mga kabataan at lahat ng all ages po ito kasama. Marami po tayong mga papremyo, mga games, mga presentation ng bawat lay organization at of course, ang hinihintay nating raffle draw every year. Ayan, may mga pa-raffle tayo dyan. And then, last na lang pong announcement, ang CI po ng mga bata, tuloy po tayo dun sa Plan A natin na pagbiyahe using personal vehicle. Hindi na po tayo magbabas. Opo, kasi nagkaroon po ng miscommunication doon sa bus. So ayun po, sabay-sabay na lamang po kami gamit ang dalawang sasakyan. Ayan po. Yan lamang po ang ating mga announcements for tonight. Tumayo. Isaiah 9:6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Corinthians 9:11. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Maraming salamat aming Diyos sa pagpapala mo sa amin at bilang pasasalamat, tanggapin mo nawa ang mga kaloob na ito at gamitin itong upang mapalago ang ministeryo mo sa pamamagitan ng simbahang ito. In Jesus' name, Amen.
Ang ating pong speaker ngayon, isa po siyang active member dito sa Emmanuel Methodist at nag-work siyang sa Nanox Philippines Electronics. Siya po ay anak din ng pastor. Siya po ay si Marilu Garcia. Good evening po sa ating lahat. Ang ating pong topic ngayon ay Advent of Peace, na mababasa sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin ang iyong pangalan sa gabing ito. Tunay na ikaw ang Diyos na siyang prinsipe ng kapayapaan. Kumilos ka po sa bawat puso ng bawat isa upang sa ganun, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig ay makita nawa sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, bigyan mo po ako ng karunungan na magpahayag ng iyong banal na salita. Amen. Nag-search po ako kung ano ang ibig sabihin ng peace o kapayapaan. Sabi po dito, ang kapayapaan ay kalagayan ng pagkakaroon ng katahimikan at katiwasayan. Ito ang katayuan sa panahon na walang gulo, away, alitan o digmaan. Sabi po sa ating panimula o introduction, exploring the peace that Christ brings to the world. Sa Tagalog, galugarin ang kapayapaan na kaloob ni Kristo sa mundo. Bakit kailangan ng mundo ang kapayapaan? Dahil ang mundo ay puno ng kasamaan, digmaan at karahasan. Sabi po dito, una, kailangan natin ngayon ng kapayapaan. Dahil kung papansinin natin, ang mundo ay puno ng kaguluhan tulad sa Ukraine po at Israel. Kung papansinin po natin, hanggang ngayon po yata, hindi pa po sila tumitigil sa gera, no po. Hindi lang po sa bansang yon ang magulo, kundi sa buong mundo po. Hindi lang po sa bansang ito, kundi sa buong mundo, lahat magulo. Sabi po dito, sa isang mundo na puno ng digmaan at karahasan, mahirap makita kung paanong si Jesus, ang makapangyarihang Diyos, na gumagawa sa kasaysayan ng tao at siya ring perpektong representasyon ng kapayapaan. Sabi po dito, ngunit hindi ang pisikal na kaligtasan o pagkakasundo ang politika ang sumasalamin sa kapayapaang ikinakabit sa titulo ni Jesus na mababasa sa John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Kaya po nagkakaroon ng mga digmaan ay dahil meron silang nais na masolusyonan na maaaring magkaroon ng kapayapaan sa kanilang bansa. Pero hindi po nila ito nakuha sa magandang usapan, kaya sa dahas nila na-solve ang problema. Nagkaroon nga ng kapayapaan, pero naging rest in peace. Maraming nasaktan at namatay doon po sa gera po ngayon. Sa pangalawa po, reconciliation brings peace. Ang pagkakasundo ay pagkakaroon ng kapayapaan. Kung ang ating kapwa ay ating patatawarin, tayo ay makadarama ng kapayapaan sa ating puso at galak sa ating puso. Sabi po sa Hebreo, ang salitang kapayapaan ay shalom. Ginagamit ito upang ilarawan ang pagiging kalmante at katahimikan ng isang tao, isang grupo o bansa. Sa Griego naman po,
Ang salitang kapayapaan ay eirene, na nangangahulugan ng pagkakaisa at pagkakasundo. Ginamit ni Pablo ang salitang ito upang ilarawan ang layunin ng iglesia sa Bagong Tipan. Ngunit kung atin pong pag-aaralan, ang kahulugan ng salitang kapayapaan ay isang espiritual na pagkakasundo na bunga ng pagpapanumbalik ng tao sa Diyos. Inuulit ko po, kung atin pong pag-aaralan, ang kahulugan ng salitang kapayapaan ay isang espiritual na pagkakasundo na bunga ng pagpapanumbalik ng tao sa Diyos. Kung papansinin po natin sa ating makasalanang kalikasan, mga kaaway po tayo ng Diyos. Mababasa po natin ito sa Roma chapter 5 verse 10. Sabi po dito, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya po kuminsan inaawit po natin yung I am a friend of God. Ayun po, dapat po lakasan po natin yun pag inaawit natin yun kasi I am a friend of God. Hindi na po tayo enemy. Dahil po sa kamatayan ni Kristo, tayo ay tinawag niyang kaibigan ngayon. Tinanggap na po niya tayo. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Roma chapter 5 verse 8. Sabi po, dahil sa paghahandog ni Kristo ng kanyang buhay, ibinalik niya ang mapayapang pakikipagrelasyon sa Diyos. Roma chapter 5 verse 1. Itong isang malalim at pangmatagalang kapayapaan sa pagitan natin at ng ating manlilikha na walang sino man ang makakaagaw, na mababasa sa John chapter 10 verse 27 and 28. Ang perpektong kaganapan nito ay ang gawain ni Kristo bilang prinsipe ng kapayapaan. Pangatlo po, matatanggap natin ang kapayapaan dahil ang Diyos ang prinsipe ng kapayapaan. Ibinibigay ng Diyos ang kapayapaan sa bawat humihingi nito. Ibinibigay ng Diyos ang kapayapaan sa bawat humihingi nito. Kailangan po natin ang kapayapaan, lalo na kung tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay na may iisang layunin. Kasama ng ibang mananampalataya sa diwa ng kapakumbabaan, kahinahunan, at katyagaan. Sabi ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 4 verse 1-3, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Ito po ang payo ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin na nandirito ngayon na nakikinig ng kanyang mga salita. Ang pagkakaisang ito sa layunin at kahinahunan ang imposible kung wala ang banal na Espiritu na siyang gumagawa at kumikilos sa ating buhay at kung wala ang kapayapaan na mayroon tayo sa Diyos. Salamat sa Panginoong Yesus, salamat sa Diyos sa paghahandog ng kanyang anak na si Jesus. Pansinin po natin, ang kapayapaan ay hindi madali. Ano po? Hindi po madali ang kapayapaan. Gusto mo ng kapayapaan sa buhay? Ang hirap po. Hindi ipinangako ni Jesus ang maging madali ang anumang mga bagay para sa atin. Ang ipinangako po niya ay tulong. Sa katunayan, sinabi niya na daraan tayo sa kahirapan na mababasa po natin sa John chapter 63 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan
tagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi po napakadali ang magkaroon ng peace sa buhay kung hindi po tayo hihingi sa Panginoon, sa Kanyang banal na Espiritu. At sinasabi pa po dito, gayon din sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gaano man kalaking hirap ang ating kinakaharap, makahihingi tayo sa Kanya ng kapayapaan na nagmumula sa makapangyarihang Diyos na hindi nakasalalay sa ating kalakasan o sa anumang sitwasyon na ating kinalalagyan. Dahil ang prinsipe ng kapayapaan na si Jesus ay ipinanganak na po para tayo ay makapagkasundo at magkaroon ng tunay na kapayapaan kung hahayaan natin si Jesus na mamamahala sa ating buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, peace be with you and Merry Christmas po sa ating lahat. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, o'er silent flocks by night, behold, round the heavens there shone a holy light. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed the Savior's Sa ganitong diwa, tayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa kanyang harapan. Kung kayo ay may mga kahilingan, may mga panalangin, may pasasalamat, ito ang oras ng ating paglapit sa Panginoon. Let us pray. Lord God, we give you glory and we give you thanks for the message that we have heard tonight. Salamat o aming Diyos sa pagpapala ng salita na ibinigay mo sa amin, ang mensahe ng kapayapaan. Tunay nga aming Diyos, wala kaming kapayapaan kung wala ka sa aming buhay. Tanging sa iyo lamang namin makukuha ito, O Diyos. Ang kapayapaan na ito hinihiling namin sa aming simbahan,
sa Emmanuel UMC, sa bawat isang miyembro, O Diyos, sa bawat lay organization, sa bawat pagtitipon-tipon. Ganon din naman aming Diyos, hinihiling namin ang kapayapaan sa bawat pamilya, mula sa mga magulang, sa mga anak, sa magkakapatid. Ikaw nawa, O Diyos, ang magbigay sa amin ng kapayapaan na lubos pa sa aming hinihiling. Ganon din naming Diyos, hinihiling namin ang kapayapaan na ito na bumalot sa aming trabaho, sa aming eskwelahan. At anuman, O Diyos, ang aming pinagkakaabalahan, nawa manguna ang iyong banal na Espiritu upang maranasan namin ang kapayapaan na magmula sa iyo, nasan man kami sa mundong ibabaw na ito. Lord, we thank you for our messenger for tonight. Salamat, O Diyos, sa kanyang buhay at nawa patuloy mo siyang pagpalain sa ng kanyang buong pamilya. We thank you, Lord God, for those who have taken part in the worship service. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na mag-bless sa kanila at patuloy silang kumilos ng naayon sa iyong kagustuhan at patuloy na umalab ang pananampalataya sa kanilang puso. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang pumagitna sa amin at sa aming paglabas sa sanktuaryong ito, makasama ka nawa namin at sa natitirang mga gabi na kami mananambahan as we prepare for the coming of the Christ our Lord, our Savior. Ikaw, O Diyos, ang siyang aming nangunguna sa amin. Maraming salamat po sa pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa aming mga kapatid na nandito ngayon at sa hindi namin kasama ngayon, Panginoon, pagpalain mo sila, lapitan sila at yakapin at iparanas sa kanila ang kapayapaan na aming nararanasan. In Jesus' name we pray. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance to you and give you peace, now and forever.